Alaman yung lote na hindi kanya. Bakit ka siya magbigay ng gano'n na statement? Ikaw ako parang ginagawa ko yung panakot sa akin ni Lisha. Bakit ako matatakot sa inyo? Anong ginawa ko? Kasi sinendaw sa inyo yung message kaya wala daw baliktaran. Eh, ako kaya magsabi sa kanya, sundin mo na lang sinabi ni Kuya Rino, huwag pakilaman ng lote. Pag nalaman niya ng anak niya talaga, magagalit sa kanya. Ayaw niya eh. Nagagalit si Mimi dahil ang ano ni Mimi. Huwag niya pakilaman din si Ate Mimi. Di ba si Ate Mimi di naman nag-reach out sa kanya? Siya itong reach out na yun doon. Panahon mo na, total nangangailangan ka ngayon dahil may problema ka sa Pilipinas. Matatalino ang anak ni Ate Mimi, kaya niya nang umano yun, no? May cum laude siyang anak. Dapat ba niya yung sabihin? Wala nga siyang etiketa. Ako kaya magsabi sa kanya, panahon mo na, gumaling ka na sa sakit mo. Oh, na cancer, eto ka na naman. Oh, mas masakit ako pag ako nagsalita sa kanya. Wala akong utang na loob sa kanya. Sabi kay Ruby, yun doon ako naaasar. Bakit pa niya ipananakot sa akin na Eh ako kaya magsabi sa kanya kayo, panahon na niya yan. Hindi siya tumahimik. Sa inyo lahat yung message. Dumadagdag siya sa stress eh. Kung huwag ko na siyang babalik ta rin. At kailan lang nagbalik na sa mga salita ko. Kaya sinasabi ko sa kanya, Kasalanan ako, sinasabi siya niya, oo, kasalanan ko. wala naman, ano ba ba kasalanan mo? Lahat naman may kasalanan ng tao. Wala namang perfecto. Yung, dahil di ba, yung noon na tagkwentuhan yung MP2. Naikwento kung may MP2 si... Diyos ko naman, MP2 lang naman yun. Ano ba naman yun? Lahat ng tao alam naman yung tungkol sa MP2. Hindi mo naman makukuha yun. Ini-encourage mo lang yung mga tao mag-MP2. Masyado siya. Kaya ako hindi, ngayon talaga ako, hindi ako umiing. Masyado siyang, mahirap kausap si tita kasi kada sabi mo siya ang promotor ng gulo sa pamilya natin. Kaya si kuya, di ba, sinasabi na rin naman, sinasabihan na rin siya ng anak niya, ayaw pa niya makinig. Masyado eh.